Okay, so we're back with our Numbers series. And this Sunday ay pag-aaralan po natin ang ating Bible, of course. Anong chapter po ang ating assignment? 31, amen. Question, anong chapter po yung pinag-aaralan po natin last month? Ang ating last message about Numbers, amen. Chapter 25, amen. Nasaan si Ami? Amen. Ami na kasi sa laptop yung presentation. Pwede ko na bang hugutin yung USB? Amen. Kasi kapag hinugot ko ito, baka mawala po yung ating presentation. Ayan. So, Numbers chapter 31. Nakasave pa siya sa mismong laptop, yung presentation, para mapugot ko na siya. Okay lang. Naalisin ko na to. Okay, pwede pong pakilabas po yung inyong mga Bible. That's why I asked yung mga staff po natin na bigyan po kayo ng hard copy. Because I would like to explain kung bakit pupunta po tayo agad ng Numbers 31, chapter 31. Punta po tayo agad ng Numbers chapter 31. Okay, pang ilang book po ang Numbers sa Old Testament? Praise God, this is the 4th book. Ayan. So ano po ang Tagalog ng Numbers sa Bible? Mga bilang. Ayan. Okay, kaya po doon sa ating group chat, sinabi ko po na if possible, reviewin or basahin niyo po ulit or panoorin niyo po yung preaching about Numbers chapter 27 kasi aming tama. 25 kasi connected po siya agad sa 31. Amen. Kasi nararamdaman ko na parang magiging burden on my part to again, i-connect po itong dalawa dahil nagkaroon po tayo ng 2 Sundays na nakat po yung ating Numbers series. Ayan. Sino po ang bida sa chapter 25 ng Book of Numbers? Sino po si Phinehas or si Phineas? Okay. Ano po ang ginawa ng mga Moabita sa mga Israelites sa chapter 25? Ano po ang ginawa ng mga Moabites and the Midianites sa mga Israelites noong previous story natin? Tinukso, amen. Tinukso, or they were seduced by the Moabites and the Midianites, yung mga babae nila, sinedus or tinukso nila yung mga lalaking Israelita para i-worship si Baal. Amen? At para kainin nila yung mga handog na ino-offer sa God ng mga Midianites or Moabites. Amen? So, I hope that you would listen carefully because I believe this is the first time that majority of us ay mapapakinggan po natin itong story. Amen? Just like with the story of Phinehas, in my how many years of days in the Christian church, I haven't heard that story. That's why, since nandito na tayo sa kwentong ito, why not maximize all the information that we can get, all the information that we can gather as we study the story of Phinehas or Phineas, nung sila po ay sinedus or inakit, tinukso ng mga Moabita. Amen. Praise God. Kasi feeling ko, mas madali ko po itong i-explain kapag last Sunday, yung 25 ang ating topic. Amen. Kasi napaka-fresh pa sa memory ninyo. Amen. Di ba parang sa mga estudyante, pag may discussion, may topic, tapos lumagpas ang isang buwan, tapos mag-exam na, di ba nakalimutan na natin yung pinag-aralan natin ng isang buwan, kaya kailangan natin siyang i-recall. Pero kapag fresh pa yung memory o yung topic, pag magpapa-exam agad si teacher, alam natin agad yung mga tanong, amen? Kaya nga may gusto po akong teacher noon sa high school. Kasi after po ng discussion niya, magpapa-quiz na siya kaagad. Kasi at least, fresh pa sa utak namin yung tinuro niya, kaya madali namin nasasagot kung napaperfect yung quiz. Amen? At ang isa pang advantage noon, makakatulog na sa gabi kasi hindi ka na magre-review para hindi mo na-reviewin yung quiz para bukas pa, amen? Parang napadali. Na kaya na-appreciate ko rin yung mga ganong strategy ng teachers noon. Amen. Ayan.
Pero ang advantage din naman, pag pagtatagalin pa yung exam or yung quiz, mas tatatak sa atin yung topic or discussion because we have more time to study them and we have more time to ponder on those topics. Amen? Kasi kapag nag-exam agad, after the discussion, tapos na hindi mo na siya paano isipin. Kasi na-exam naman na siya. Kaya parang hindi na natin siya inuulit o inaaral ulit. Ayan. So, kindly open your Bible sa Numbers chapter 25. Ayan. Ito po yung last topic natin sa ating last series sa Book of Numbers. Ano po yung title ng chapter 25? Sumamba ang Israel kay Baal Peor. Amen. Si Baal po ay ang Diyosan ng mga Moabita at ng mga Midianita. Amen? At dahil nga po hindi ma-curse ni Balaam at ni Balak ang mga Israelites, amen, hindi sila masumpa. Ang ginawa nilang strategy ay ano po? Akitin ang mga Israelites para sila ay sumamba sa ibang Diyos. Amen? Dahil kapag sasamba sila sa ibang Diyos, maliban kay Yahweh, sila ay mapaparusahan at masusumpa. Amen? Because we know that there's curse during their time, especially kung sila po ay mag-worship sa ibang Diyos maliban kay Yahweh. So, napakaganda ng strategy rin na ginawa ng mga Moabites, no? And Midianites. Dahil, question, sumamba po ba ang mga Israelita sa kay Baal? Yes or no? Yes. And what happened? Sila po ay pinatay, yung mga sumamba. Amen? At ang unang pinatay ay yung mga leader na sumamba sa kanila. Ilan po ulit ang napatay na Israelites na sumamba kay Baal sa chapter 25? 24,000. Ayan. Okay, tignan niyo po yung chapter 26. Ang topic po nito ay pangalawang census. Amen? Nakita niyo po? Hindi na po natin ito i-discuss further kasi ang ibig sabihin lang naman nito, parang pareho po siya doon sa naging topic natin noong unang nagkaroon ng census sa Israelites. Amen? Bakit po ito pangalawa? Pangalawa na. Kasi nga po, bagong generation na itong mga kausap ni Yahweh. Amen? In the span of 40 years, halos lahat yung mga naunang Israelita na tumawid sa Red Sea or sa dagat na pula ay namatay na. Amen? Kaya nagkaroon ulit ng bagong census. Ito po yung mga kabataan or bagong generation na hindi po nasali sa census noong census na unang beses na ating pinag-aralan noon. Amen? Especially nilista nila dyan yung mga kalalakihan na ilang taon. 20 years of age pataas. Amen? Tingnan niyo naman po yung chapter 27. Ano po ang title nito? Ang kahilingan ng mga anak ni Selofehad. Amen. Supposed to be, if we are going to follow the chronological order of the book of Numbers, ito dapat ang pag-aaralan natin. Yung chapter 27. Meron po tayong preaching about this. Pero next Sunday na lang po natin siya itatopic. Kasi nga po, hindi ko mas lalaki yung gap ng 25 at 31 at baka mas mahirap akong i-connect silang dalawa. Amen? Kasi yung Numbers chapter 27 is again another new story or a different story na I'm very sure lahat po tayo first time na naman po yung mapapakinggan. Again, ang title nito ay Ang Kahilingan ng Mga Anak ni Selofehad. And yung Numbers chapter 27 po na yan, connected po siya sa Numbers chapter 34, I believe. Yung pinakalas na chapter ng Numbers, ano po yun? Ayan. Basahin po natin yung pamagat ng 36. Ano po yung title niya? Ang mga tutunin tungkol sa kaparte ng babaeng tagapagmana. So next Sunday, pag-aaralan po natin yung 27 and 36 or yung last chapter na ng Numbers. Bakit po? Dahil pareho po yung kwento dito at pareho po yung mga characters at pareho po yung mga bida. Sino po ang mga bida sa chapter 27 and chapter 36?
ang mga anak ni Selofehad na puro babae. 5 po yung babae na yun. Amen? Na ipinaglalaban po nila yung kanilang karapatan sa lupa na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Amen? Kasi technically, hindi po kinikilala ang mga babae, kaya wala silang rightful ownership sa mga lupa. And since patay na si Selofehad, in a way, mawawalan sila ng mana. Kaya next Sunday, tignan po natin yung topic kung paano nila ipaglalaban yung karapatan po nila sa lupa na ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ayan, tignan nyo naman po yung chapter 28. Ano po yung title ng Numbers 28? I hope yung mga nasa live, mayroon din po kayong hard copy ng Bible niya dyan para nakakasunod po tayo. Ayan. Pili ko, nag-ano na tayo, National Achievement Test. Nag-rush na review na ito kasi patapos na yung school year. Kailangan matapos natin yung book, di ba? Ayan, meron lang examination. Okay, ano po ang title ng Numbers 28? Ayan. Ang pang-araw-araw na handog. Ayan. Hindi na po natin ito pag-aaralan dahil repetition po ito ng Book of Leviticus. Okay? I-discuss na naman dito yung mga burnt offering, sin offering, peace offering, fellowship offering. Yung 5 klase ng offering na napag-aralan natin sa Leviticus. Dito, ang ibig sabihin lang noon, kahit na sila po ay nagkakampo or nag-joining sa ilang, patuloy pa rin po nilang ginagawa yung mga 5 Levitical offerings po na yun. Amen? Amen. Kaya nakalagay dyan yung mga handog tuwing kapistahan, handog sa pista ng pag-aani, ito po yung mga grain offering, yung buwan ng handog at yung mga handog tuwing araw ng pamamahinga. Amen. And of course, ganun din po yung chapter 29, katuluyan po siya ng mga offering, ang mga handog sa pagdiriwang ng bagong taon, handog sa pista ng tolda, or handog sa araw ng pagtubos ng kasalanan. We all have studied that. Amen? And yung last po sa 30, mga tutuloy sa tungkol sa panata ng babae, connected po ito sa study natin about sa Book of Leviticus about the rights of women. Again, may export po natin next Sunday sa story ng mga babaeng anak ni Selofehad. Amen. That's why nandito na po tayo ngayon sa chapter 31. Amen. Para at least makita niyo po yung connection. Okay. Question. Handa na po ba tayong makinig? Amen. Pwede pang isabi mo po sa sasabihin mo, makinig tayo kapatid. Amen. Okay, para talagang sigurado ako makikinig kayo kasi medyo mahaba po itong story. Paki-tap po yung likod ng katabi nyo, hawakan yung likod niya. Ayan, whether right side, left side, nasa harap yung likod nyo. Basta kailangan may hinahawakan kayong likod na katabi nyo. Hawakan nyo hanggang ngayon, steady lang po, hawakan po. Paki-tap po ngayon. Kailangan lahat may hawak, pati yung nasa taas. Kailangan meron kayong hinahawakan sa likod. Kung dalawa lang kayo, maghawakan kayo back to back. Okay, for example, kayong dalawa, kailangan nakatakas sa likod niya. Kaya ikaw din nakatakas sa likod. Steady! Kasi meron tayong sasabihin. Okay. This is a covenant. Okay. Kailangan meron kayong kahawakan, hindi naman holding hands. Sa likod lang. May mga nakikita po kung walang kahawak. Okay, sige na. Ayan. Hindi po pwedeng upuan ang bibigyan niya ng covenant. Kailangan tao po. Okay, kailangan may kahawak po kayo. Okay. Ready na? Nasunod po kayo sa akin, sabihin niyo po kapatid. Binibigyan kita ng karapatan na ako'y kurutin. Kung makita mo, ako'y antukin. Okay, so amen. Amen. Binibigyan ko kayo ng karapatan. So kapag nakikita niyo na po na inaantok yung katabi niyo, kurutin niyo po siya. Dahil may covenant na po kayo, may agreement na po kayo, may kasunduan na po na nakukurutin niyo po siya. Amen. Praise God. So let's start with the book of Numbers chapter 31. Ano po ang pamagat nito sa Tagalog?
ang pakikitigma laban sa mga Midianita. Kung titignan po natin yung English version nito, ang title niya ay The Vengeance or pakikipaglaban or pakikitigma ng mga Midianita. Pero pag titignan yung vengeance kasi, para siyang revenge. Okay? Or pagbawi. Ayun, hindi ko pa sumisip Tagalog niya. Pagbawi ng mga Israelita sa Midianita. Bakit po sila babawi? Kasi nga po, sinidus sila. Amen? Pinukso sila na sumampa sa Diyos-Diyosan nila si Baal. Kaya napatay yung mga Israelita. Kaya sa kwentong ito, babawi ko ang mga Israelites sa mga Midianites at sa mga Moabites na naging dahilan or naging cause ng pagkamatay ng 24,000 na mga Israelites. Amen. So, ang parang ibig sabihin niya, ang pagbawi or ang revenge sa mga Midianita. Okay, let us all stand. Tayo po tayong lahat. Huwag po kayong mag-alala, hindi po tayo. Hindi na po ako sa kulot-kulot ito. Papasahin na po natin yung ating scripture reading. Numbers 31 verses 1 to 4. Let's start with verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ipaghiganti mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midianita. Pagkatapos, pamamahingain na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. Kaya sinabi ni Moses sa mga Israelita, humanda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Midianita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpadala ng 1,000 award. Let us all pray. So, Heavenly Father, samahan mo po kami sa gagawin po naming matinding pag-aaral ng iyong salita patungkol po dito sa medyo mabigat, Panginoon, na pangyayari na revenge or paghiganti ng mga Israelita laban sa mga Midianites. Lord, tulungan mo po kami upang paunawaan po namin kung bakit po ito nangyari at ano po ba yung lesson or matututunan po namin sa kwentong ito, Panginoon. Lord, open our spiritual eyes, spiritual ears to understand the message, Panginoon. At ganoon din po, itago mo lang po ako sa iyong likuran. Speak to us mightily, boldly, and clearly in your audible voice, Panginoon, para po maging klaro at ma-appreciate po namin ang kwentong ito. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Ayan. So, ito po yung mga naging topic natin sa Book of Numbers. Tayo po ay nasa pang 27. Okay, pang 27 na Sunday na po na pinag-aaralan natin ng Numbers. Mali, 28 pa. 27 pala yung last Sunday. Ito na pang 28 na Sunday o linggo na Book of Numbers pa rin yung pinag-aaralan natin. The Vengeance of the Midianites. So, dalawang Sunday na lang po tapos na natin ang Book of Numbers. Sa next Sunday, yung story ni Zelophehad about sa karapatan ng mga babae. And finally, sa Numbers 32, I believe, or 33, yung last na story natin, kung saan may dalawang tribe na ayaw sumama sa pagpunta ng Kanaan or pagtawid ng Ilog Jordan. Doon po tayo magtatapos. Okay. So, meanwhile, ito po yung mga magiging question after the story. Ano ang natutunan mo sa kwento at nasaan si Jesus sa kwento? Kaya pakilabas na po ang inyong mga notes para po maisulat niyo po ang lahat-lahat na makikita niyo po sa kwentong ito. Amen po? At sa mga nasa live, pwede pong i-comment niyo sa comment section yung inyong mga wisdom o lesson na matututunan sa kwentong ito. Ayan. Let's start with verse 1. Para po bang wawa yung boses ko? Pasensya na po, sinisipon po ako. Gusto na naman po ang sipon at bubong na yun. Ayan. Let's start with verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses. Ito po yung scripture reading natin.
ipaghiganti mo muna, praise God, thank you Lord. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ipaghiganti mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midianita. Pagkatapos, pamamahingahin na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. Question. Unang question pa lang. Bakit sa tingin ninyo, sa mga Midianites sila babawi or maghihigante? Eh ang mga Moabitang babae, amen, ang isa sa mga majority na nagseduce or nagtukso sa mga Israelites. Amen? Naisip niyo po yun? Amen. Although alam natin na sa Numbers 25, nagkutsaba o nag-agree. Ano ba yung nagkutsaba? Nagsabuatan. Praise God. Thank you, Lord. Nagsabuatan ang mga Moabita at Midianita na yung mga kababaihan nila ay isidus or nakitin ang mga Israelites para sila po ay mag-worship kay Baal. Okay. Question ko din po yan. Kasi sa title pala, bakit Midianites lang yung babawian nila? Eh, Moabites ang talagang majority dito na babae. Especially, yung hari ng mga Moabita, sino po yun? Yung gustong ipasumpa ang mga Israelites. Si Haring Balak, ang hari ng mga Moabita. Amen. Noong ni-research ko po ito, sa tingin niyo po muna, mag-isip muna kayo, bakit kaya hindi po sasaktan ng mga Moabites? Kasi, amen. Bakit sa tingin ninyo hindi sila ang paghihigantian? Kasi po may kasunduan si Yahweh at ang mga Israelita na hindi nila sasaktan or papatay ng mga Moabites. Naalala niyo yung time na dadaan sila sa Moab? Di ba mayroong agreement si Yahweh kay sa mga Israelites, especially kay Moses, na huwag ninyong papatayin, huwag ninyong sasaktan, huwag ninyong parang guguluhin ang mga Moabita. May covenant, kaya nga po yung pinagawa ko sa inyo na covenant, may agreement din sa inyo na puro din kayo. Amen. Kasi powerful po ang covenant. Ang covenant, kasunduan po yan na hindi mo na pwedeng bawiin. Amen. Kapag parang yung nangyari kay Esther, kay Queen Esther, di ba nagkaroon ng covenant siya sa asawa niya na hari. Amen. Na yun nga, hindi papatayin yung mga Jews nung time nila. But anyway, pag-aaralan natin yun pagdating natin ulit ng story ni Queen Esther. So mayroon po kasing kasunduan na hindi sila sasaktan. Amen. Kasi nagtatasabi ako, bakit Midianites kung papatayin nila kung pilihan natin si Haring Balak ng Moabita ang talagang isa sa mga salarin dito kung bakit sinedus ng mga babae nila ang mga Israelites. Well, next question. Okay, so nakita na natin kung bakit Midianites. Kasi nga may covenant si Yahweh, si God, na hindi sasaktan or papatay ng mga Moabita. Kasi kalaki din naman talaga nila ito. Sila po ay galing sa lahi ni Lot. Amen? Next question. Sa tingin ninyo, masakit ba para kay Moses na ang mga papatayin or sasalakayin nila ay ang mga Midianites? Yes or no? Again, ulit ito yung question. Sa tingin ninyo, mahirap ba or masakit ba para kay Moses na patayin or bumawi or salakayin ang mga Midianites? Sino po nagsabi ng yes? Sino po nagsabi ng no? Sino nagsabi na wala po kong pakain? Okay. Kung ano yung nararamdaman kay Moses. Amen. You know what? Kagabi lang kasi, nagturo research ako ulit about this story. Kasi alam ko sapat na yung mga nalaman kong information about this chapter. Hanggang sa pinakita sa akin ni Lord, kung ano ang naging role or pagmamalasakit ng mga Midianites kay Moses. Amen. Question. Saan po pumunta si Moses nung siya po ay umalis ng Egypt? Dahil nakapatay po siya doon ng Egyptian, kaya po umalis siya ng Egypt. Saan po siya pumunta? Sa Midian. At nakapiling niya po ang mga Midianites ng ilang taon.
40 years. Amen? Kasi 40 years old po siya nung umalis po siya ng Egypt. Amen? Tapos nag-stay po siya ng another 40 years sa Midian, kaya 80 years old siya nandoon. Tapos kung 80 na siya, bumalik po siya ng Egypt. Kasi nga pinabalik siya ni Yahweh sa Egypt. At hanggang nakasama na ulit ang mga Israelitang ito ng 40 years dito sa wilderness journey. Kaya nga 40 years silang paikot-ikot sa ilang. Kaya nakita niyo po yung 40 years, 40 years, 40 years na buhay ni Moses. At 1/3 ng kanyang buhay, ang kapiling niya ay ang mga Midianita ito na kanyang papatahin. Amen? Question. Ano ang lahi ng napangasawa ni Moses? Amen. Ang napangasawa po ni Sipora ay isang Midian. Sino po? Tama ba? Ang napangasawa ni Sipora? Well, ang napangasawa ni Moses ay isang Midian na ang pangalan ay Sipora. Question, in other words, ano po ang lahi ng mga anak ni Moses? Yung dalawa na hindi natuli. Ano po ang lahi? Literal na lahi ng dalawang anak ni Moses. They are half Israelites and half Midianites. Amen? Bakit? Dahil ang nanay nila ay Midianita at ang kanilang tatay ay Israelita. Nalala niyo yung dalawang lalaki na yun na anak ni Moses, nakalimutan ko yung pangalan nila. Pinakalanan pa sila sa Bible. Of course, we studied that sa book of Exodus ba yun? Exodus, tama, Exodus, di ba? Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo yung role nitong mga Midianites, no? Again, question. Noong ibebenta na si Joseph, nung kanyang mga kapatid, di ba, gusto nila siyang patayin sana, pero binenta nila siya. Kanino nila siya binenta? Binenta nila siya sa mga Midianites. At yung mga Midianites, binenta nila si Joseph sa mga Egyptian. Kaya napunta ng Egypt si Joseph. Amen. Praise God. So ngayon nakikita niyo lang kung anong role ng Midianites na ito. Amen. Pero ang isa sa mga hindi ko po makalimutan na ginawa ng mga Midianites na ito ay walang iba kundi ang pagkukuk nila at pagtanggap nila kay Moses ng 40 years nung time na nireject siya ng mga Egyptian at ng mga kalaki ng Israelites. Amen. 40 years siyang nasa Midian. Kaya ngayon pa lang, tinatanong ko kayo ulit, masakit ba para kay Moses na patayin ang mga taong ito? Amen. Kaya doon ko naintindihan na kaya pala si Moses pa ang mag-i-implement ng pagsalakay or pagbawi sa mga Midianites para maramdaman natin yung nararamdaman ni God. Amen. Nung papatayin ang anak niya si Jesus. Dahil masakit yun na patayin niya yung mga mahal niya para lang masave yung mga Moabites na nagkaroon siya ng covenant sa kanila. Amen. Kasi parang tayo po yung mga Moabita na may kasunduan na ang Diyos na hindi tayo papatayin. Amen. Pero ang paparusahan yung mga Midianites na mai-spare from harm or punishment yung mga Moabites. At Midianites po ang sasalakayin or papatayin dito. So, ngayon na-appreciate nyo na rin kung gaano din po kasakit at kahirap kay Moses na gawin po ito. Amen? Question, nasaan po ngayon ang lugar ng Midian na ito? Amen. Nung research ko po, geographically speaking, ang Midian na ito ay nasa Saudi. Ang bagong bansa ngayon na tinatawag na Saudi, doon po ito mangyayari. At doon din po nag-stay si Moses ng 40 years nung siya po ay tumira at nakapangasawa ng Midian. Question, ano po ang lahi ni Jethro, yung father-in-law ni Moses na tatay ni Sipora, na tumulong sa kanya para magkaroon ng mga elders at isettle yung mga problema nila? Midian din po yun. Amen. So, grabe no, ganun po ka lapit ang mga tao ito kay Moses. Kaya alam po natin na kung titignan po natin yung backstory, mahirap para sa kanya na gawin po ito.
Pagkatapos, tuloy po natin yung message. Pamamahingahin na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno. So this will be the last battle sa time na buhay si Moses. Kasi after this, mamamatay na po siya sa Deuteronomy chapter 34 yata yung last chapter ng Deuteronomy. Then sa Joshua na po ulit magsasimula ang mga battles na ating mapag-aaralan. Na kung saan, sino na po ang magiging leader nila doon? Kasi wala na si Moses. Si Joshua na po. Praise God. Verse 3. Kaya sinabi ni Moses sa mga Israelita, "Humanda kayo sa pakikitigma laban sa mga Midianita." Grabe no? Nung una ko itong binasa, parang akala ko napakadali lang itong sabihin ni Moses. Diba kasi sabi niya, humanda kayo sa pakikipagdigma laban sa mga Midianita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Kasi nung naintindihan ko po yung role ng mga Midianites sa buhay ni Moses, naramdaman ko yung hirap para sa kanya na gawin po itong battle na ito. Amen. Bawat lipi ng Israel ay magpapadala ng 1,000 kawan. Amen. Kasi yung first time ko ito binasa, akala ko lang, madali lang ito kay Moses. At na-realize ko din na grabe, napaka-obedient. Napaka-masunurin ni Moses. Kasi yun nga yung utos ni Moses na mag-avenge or mag-revenge sa mga mahal din niya Midianites. Amen. Kaso, alam din naman natin na sila po ay nagkasala at may nagawang kasalanan na may kaakibat na kaparusahan. Amen. For the sin or for the wages of sin is death. Amen. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At nung time po nila, ganun po literal na death ang implementation para sa mga nagkakasala kay Yahweh. Amen. Pagpatuloy po natin, nagpadala na ng 1,000 kawal ang bawat lipi. So, one tribe has 1,000 soldiers. So, ilan po lahat ang ipapadala nila? 12,000 kasi 12 tribes po sila. Kaya nakatipon sila ng 12,000 na sundalo, soldiers, na or kalalakihang makikipagdigma sa mga Midianites. Verse 6. Pinapunta sila ni Moses sa labanan sa pamumuno ni Pinehas or ni Phinehas. Kilala niyo po si Phinehas, yung topic natin last month. Siya yung sumaksak, di ba, kay Koski. Tapos ano kasi pangalan sa Zimri yata. Yung dahil sa ginawa niyang pagpatay doon sa Midianite na yon at sa Israelite na yon, natigil yung salot. At nag-stop na yung pagkamatay ng mga lalaking Israelites na sumasamba kay Baal. Amen. Amen. So parang naging si Jesus, si Pinehas dahil sa kanyang ginawa. So again, question, sino po ang mag-lead sa kanila sa battle na ito? Si Phinehas or si Pinehas. Grabe pala itong Pinehas na ito. Ang dami pala niyang rules and numbers, or sa Bible. Kanino po anak si Phinehas or Pinehas? Anak po siya ni Eleazar. Apo po siya ni Aaron. So isa po siyang pari. Praise God. Question. Handa na po ba tayo matulog? Alam ko, hindi naman nag-engineering pa kayo kasi kung malakas yung amen nyo, hindi na talaga kayo na. Amen. Nakakapalo pa po tayo. Amen. Okay, dala niya ang mga kagamitan ng sanctuaryo, ayan, at ang mga trompeta para magbigay hudya. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moses, nilusot nila ang mga Midianita at pinatay ang lahat ng mga lalaki. Ayan. So nakikita nyo ngayon how karumal-rumal is this story. Pero we've heard naman also the story din ni King Sihon at King Og, di ba? Na nilabanan din nila. At alam din natin na yung mga taong yon ay
nag-worship din sa false god. And they are living very immoral life. Kaya pinaalis din sila or pina-vanish or pinapatay din sila ng Diyos. So namatay yung mga lalaking Midianites. Amen. Verse 8. Kasama ang 5 hari ng Midian na sina Evi, Rekem, Zur, Hur, at Reba. Again, kung mag-aanak po kayo o magkakaanak po kayo, gusto niyo po ba na ipangalan sila sa mga hari ito ng mga Midianites na pinatay dahil sa kanilang kasalanan? May kilala po kayong Evi, si Rekem or si Zur, si Hur, at Reba. Yan po yung leaders ng mga Midian or Midianites na pinatay. Pati si Balaam na anak ni Beor ay pinatay nila. Sino po itong Balaam na to? Sino po itong Balaam na to? Amen. Yung propeta. Si Prophet Balaam po ito na sinusubukan niyang i-curse yung mga Israelites. So, in other words, napatay din po nila siya. Kasi kung titignan natin yung backstory nito talaga, yung idea na i-persuade or akitin or tuksuhin ng mga Israelites na lalaki sa pamamagitan ng mga babaeng Moabita at Midianita. Kaninong idea po yun galing? Kay Balaam. Amen. Para po parusahan nga ng Diyos ang mga Israelites. At yun nga, nangyari talaga na naparusahan ang mga Israelita. 4. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, uubusin ng mga taong ito ang bayan sa paligid natin tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. Nakita niyo po yung comparison kung gaano kabilis ubusin ng baka yung grass na kanyang kinakain. Ay ganoon din po kabilis na mapapatay ng mga Israelites ang mga Midianites. Amen. At nagsuko si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor sa bayan ng Peor sa may ilog Euphrates sa lupain ng mga Amaw. Amen. 9. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata at sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawan at lahat ng mga ari-arihan. So, ang pinatay po nila yung mga lalaki. Pero, ano pong ginawa sa mga babae? Binihag sila. Or parang kinuha sila. Hindi pa sila pinatay. Amen. Tapos, kinuha din po yung kanilang mga baka, mga kawan at mga properties or ari-arian. Verse 10. Ano pang ginawa nila? Sinunod nila ang mga lungsod at lahat ng mga tolda pinirhan roon. Subalit bago nila sinunod yung place, sinamsam nila ang lahat ng maaaring samsamin, maging tao o hayop man. So yung mga properties ng mga Midianites ay kinuha nila, tapos sinunod na nila yung city o yung lungsod ng mga Midianites. Verse 12. Lahat ng kanilang nasamsam ay inuwi nila sa kanilang kampo na nasa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Kasi nandun pa nga po sila sa Moab. Nalala niyo yung nasa Moab sila, tapos nasa taas ng bundok sila Balak at Balaam na sinusumpa sila. Amen? Kasi ang last part ng wilderness journey nila ay sa Moab, tapos tatawid na sila ng ilog Jordan papuntang Kanaan. Amen? Dinala nila ang mga ito kay Moses sa paring si Eleazar at sa sambayan ng Israel. Dinala daw nila yung mga ari-arian na kanilang sinamsam. 13. Ang mga kawal ay sinalubong ni Moses ng paring si Eleazar at ng mga pinuno ng Israel sa labas ng kampo. Ngunit, verse 14, ano po ang nangyari? Nagalit si Moses sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinabi niya, bakit hindi niyo pinatay ang mga babae? Amen. Kasi nga po, di ba, nabanggit natin kanina na yung mga lalaki lang ang originally pinatay nila. Anong ginawa nila sa mga babae?
binihag. So, ibig sabihin, sinama nila papunta sa MOA. Buhay pa yung mga babae. Amen. Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Amen? Tanong po ni Moses. Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal noong sila'y nasa Peor. In other words, sila ang dahilan kaya nagkaroon ng salot sa sampayanan ni Yahweh. Nakita niyo po na kung sino yung pinaka-root cause ng sin, dapat din pong parusahan. Amen? Kung sino yung pinaka-ultimate cause ng pagkakasala, dapat din pong ipanish or patayin sa kwentong ito. Amen. And sa next verse, ang sabi po, patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasitingan na. Okay. Itira ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo. Ayan, ito po ang very, very controversial na verse po sa Bible, especially sa Numbers 31, kasi hindi po pinatay yung mga babaeng virgin. Amen. Sa tingin nyo, bakit hindi pinatay yung mga babaeng virgin? Ano po? Bakit po hindi pinatay yung mga babaeng virgin na Midianites? Bakit po? Dahil virgin sila. Bakit po? Dahil sigurado hindi po sila nagtukso, hindi po sila nag-seduce ng lalaking Israelita. Amen? Kasi nga po, ibig sabihin, they were innocent. Amen? Wala silang part doon sa naging kasalanan ng mga babaeng ng seduce or nagtukso sa mga Israelites. So still, we can see from this verse that the Lord God would still spare the innocent people or yung mga taong walang kasalanan sa ginawa ng ibang kalaki nila. Kaya itira nyo ang mga dalaga at iuwi ninyo. Ngunit huwag muna kayong papasok ng kampo. 7 araw muna kayo sa labas ng kampo. So magkakaroon muna sila ng tinatawag na spiritual cleansing. Di ba alam niyo po yun na kapag nakahawak tayo ng patay, kapag nakapatay tayo, nakahawak tayo ng dugo nila, di ba kailangan malayo sila sa camp, 7 days, tapos maglilinis sila, tapos pag malinis na sila, tsaka na sila pwede babalik sa kampo. Gagawin po yun sa kanilang mga soldiers or 12,000 na sundalo mga Israelites na pumatay ng mga Midianites. Lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay, pati ang inyong mga bihag ay maglilinis sa 3 at 7 araw ayon sa kautusan. Linisin din ninyo inyong mga kasuotan, mga kagamitang yari sa balat, telang lana at kahoy. So later, I will explain to you the spiritual meaning of this kapag pupunta na po tayo sa ano ang natutunan mo sa kwento. Okay. So this story, this chapter is about a holy war. Okay? Kaya kung magre-research po kayo sa YouTube, ang nagiging title ng preaching ng ibang pastors whenever they talk about Numbers 31, it's about a holy war. Amen? Holy siya. Bakit? Dahil ang Diyos ang nag-utos nito. Amen? At ang hangarin nito ay ang alisin ang kasalanan, patayin ang mga nagkasala. Kaya nga nasabi ko kanina, for the wages of sin is death. Amen? For the punishment of sin is death or kamatayan. Amen. Praise God. However, ngayon pa lang, disclaimer, I would like us all to understand na ang kwentong ito is a wake-up call for us na i-evangelize ang ibang mga tao na tanggapin si Jesus, amen, na kanilang Diyos bago pa sila ma-judge or bago pa matapos yung kanilang pag-asa or panahon or pagkakataon para tanggapin si Jesus. Amen? Ang point po dito is huwag po tayong matakot, amen, na may ganitong kwento na
papatayin ang mga nagkasala, but rather, this should be a wake-up call sa atin that indeed, there's punishment for our sin. That indeed, there is hell. Amen? Ulitin ko po to tell you honestly, ako po, noon, hindi po ako naniniwala sa impyerno. Okay? Bago po ako naging Kristiyano sa puso, hindi po ako naniniwala na may impyerno, pero naniniwala po ako na may heaven. Akala ko po noon, lahat ng tao ay pupunta ng langit dahil mabuti ang Diyos at ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa kabayaran ng sanlibutan. Nakalimutan po yung point na dapat pala para maligtas sila, tatanggapin nila yung nagligtas na si Jesus. Amen. So it's not automatic na lahat ay pupunta sa langit. And you know what? Alam po ba ninyo? Na nung doon ko lang naintindihan na totoong may hell at nabasa ko na po ito literally sa Bible, doon po ako natakot na meron palang unending punishment after ng buhay. Amen? Na kapag hindi pala tatanggap ang isang tao sa ating Panginoong Jesus, posible pala na matapos na yung pagkakataon niya at wala na siyang panahon or pag-asa, kundi mamatay. Ganun po yung concept ng story na ito. Sa kwentong ito, nag-judge na po ang mga Midianites. In other words, tapos na po yung desisyon sa kanila or pagkakataon para sa kanila na kilalanin si Yahweh or manumbalik sa Diyos. Amen. Praise God. Kasi kung titignan natin yung kwento, ang isa sa mga issue ng tao dito is parang napaka-unfair naman ni God. Amen. Kung titignan niyo yung kwento, parang nakakatakot naman si God. Nakakatakot naman si Yahweh. Bakit kailangan niyang patayin ang mga taong ito? Bakit kailangan parusahan pa sila? Bakit kailangan pang parusahan ng kasalanan? Amen. Ang question ko sa inyo, sa mga taong nagsasabi nun, na bakit kailangan parusahan ang may kasalanan? Gusto po ba natin mabuhay sa mundo na hindi pinaparusahan ang mga tumapatay ng tao? Gusto niyo ba mabuhay sa mundo na hindi paparusahan ang mga magnanakaw? Gusto po ba natin mabuhay sa mundong ito na yung mga masasamang tao ay andyan lang sila, umaligid-aligid at patuloy lang nilang gagawin yung kanilang kasalanan? Sino po ang gustong pumira sa mundong hindi kaligtas? Di ba gusto natin ng safe na country, safe na community? At kailangan merong judge na mag-decide kung dapat maparusahan yung taong iyon. Amen? Kaya ang kwentong ito ay parang naikukumpara ko siya sa isang kaso, amen, na kung saan mayroong mga hinahabla o kinakasuhan na pumatay sila, nagnakaw sila, dadalhin sila sa korte. Amen. Pagdala sa kanila sa korte, ano pong mangyayari doon? Papakinggan po ang kanilang panig. Papakinggan po ang kanilang side at titignan po kung hindi talaga nila ito ginawa. Kasi nga ayaw po natin na magparusa tayo ng isang taong inosente. Amen. At kung natapos na po yung hearing ng kaso ngayon, ano po ang gagawin ng judge? Yung judge po ay mag-decide na po. Amen. Hahatulan niya na po yung tao na yun. Finally, kung ano ang mangyayari sa kanya, kung ipukulong ba ito or palalayain. Amen. So, ganun po ang situation or comparison ng kwentong ito na na-judge na o nahatulan na ang mga taong ito after they were given some time to repent and accept and believe in Jesus, for example, or kay God the Father, kay Yahweh, ang tunay na Diyos sa panahong ito. Amen. Bakit? Bakit ko po yung sinasabi? Dahil si Yahweh ay hindi lamang po Diyos ng mga Israelita, kundi Diyos siya ng lahat. Amen? Si Yahweh ay Diyos ng buong mundo, ng sanlibutan. Kaya nga po, gusto niya magpakilala through these Israelites, amen, para po tanggapin at kilalanin nila na siya ang tunay na Diyos at hindi ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng ibang tribe o ibang lahi na kagaya po ni Baal na sinasamba ng mga Midianites
or Moabites or yung mga Diyos-Diyosang sinasamba ng mga Egyptian. Amen? Praise God. Pagpapatuloy po natin yung verse. Sinabi ni Eleazar sa mga kawal na nanggaling sa labanan, ito ang mga patakarang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata, lahat ng hindi masusunog ay pagaraanin sa apoy para luminis. May cleansing po ng mga property na kanilang sinamsam. Pagkatapos, huhugasan ito ayon sa kautusan. Lahat ng mga aring masunog ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig ayon sa kautusan. Sa ikapitong araw, lalabhan ninyo ang inyong mga damit. Pagkatapos, magiging malinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa kama po. Amen. Praise God. Ngayon pala, gusto ko na pong i-highlight at sabihin na ang kwento din po ito is a way kung saan ipinapakita na po na ang tao na ang mag-i-implement ng judgment o ng kaparusahan sa mga tao. Amen. Ulitin ko po ang kwentong ito is an illustration na kung saan yung wrath ni Yahweh, yung galit ni Yahweh, yung parusa ni Yahweh ay isa sa katuparan niya na sa pamamagitan ng mga tao. At sino ang mga taong ginamit niya para i-implement ang judgment na ito sa kwentong ito? Ang mga Israelites. Amen. Kasi di ba noon, question, sa panahon nung nasa Egypt ang mga Israelites, sa papaanong paraan pinarusahan yung mga Egyptian na nakatulan na. Di ba? Bago umalis ang mga Israelites sa Egypt, nakatulan na sila. Napapatayin na, especially yung mga firstborn. Ano yung naging way ni God para parusahan ang mga Egyptian? Through, naririnig ko na po, pakilakasan, through salot, okay? Through mga plagues or yung mga miracles na na-experience nila. Amen. Kasi hindi naman po nagamit na implementation ng punishment or pagsasakatuparan ng parusa sa kanila ang mga Israelita noon dahil hindi pa nga po sila gano'n ka-equip at kalakas para labanan ng mga ang mga Egyptian. Nakikita niyo po how the Egyptian were punished during that time through salot. Amen. Pero this time, through people na, through God's people na ang implementation ng punishment ang mga Israelita. Amen. Question. Nung time na naging masama na ang tao sa buong mundo at nahatulan na tayo ng Diyos na patayin na lahat, na ang mabubuhay na lang ay si Noah at yung asawa niya at mga anak niya. Ano yung ginawang paraan ni God, ni Yahweh para parusahan ang sanlibutan? What? Ano yung ginamit na parusa? The flood, yung baha. Amen? So, in other words, nung time na nagkabaha sa buong mundo at namatay ang lahat ng tao, yung flood ang ginamit ni Yahweh, ni God, ng mode or paraan ng implementation ng judgment ng parusa sa mga tao. Amen? Nakikita niyo yung pagkakaiba? Nung time nung Egyptian, nung pinarusahan sila, sa pamagitan ng ano ulit? Sa Lot. Amen? Pero this time, sa panahon ng mga Midianites, ginamit na ni Yahweh ang mga tao through the Israelite para sila ay parusahan at patayin. At hindi lang ang mga Midianites, kundi ang mga Kanaanite at yung mga susunod pa na papatayin nila o lalabanan nung time na nasa Jericho na po sila or sa Canaan. Amen. Nakikita niyo po how the Lord God is trying to cleanse the world and to alisin yung mga kasalanan through the Israelite people. Amen. Kasi po, ito po yung question ko noon, nung bago po akong Christian, nasabi ko, di ba Diyos siya ng pag-ibig, pero bakit inaalaw niya na magpatayan sa Old Testament? Di ba? Diyos siya, pero inaalaw niya yung mga Israelita na patayin
yung mga ibang lahi o ibang bansa. At ano po ang sagot doon? Dahil ang mga Israelita lamang ang sumasamba sa tunay na Diyos. At kailangan patayin ang ibang mga lahi, ibang mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Kasi po habang ginagawa po ito ng Israelita, mas marami pong bansa ang naniniwala na si Yahweh na ang tunay na Diyos. Amen? Mas lalong natatakot ang ibang lahi sa mga Israelites dahil na ipapakita ng mga laban na ito, ng mga tagumpay na ito sa laban, na ang Diyos na kanilang pinupuri, ang Diyos na kanilang sinasamba, ay walang kaduda-duda na siya na ang Diyos ng buong mundo, ng sanlibutan. Amen? So I hope you understand that na nung time na yun talagang kailangan ipakita ni Yahweh na siya ang tunay na Diyos, kaya kailangan mangyari ang mga karumal-dumal na labanang ito. Amen? And of course, hindi natin maintindihan ngayon kasi this was like 2,000 or even 4,000 years ago pa na grabe ang sitwasyon nila o iba pa ang kanilang sitwasyon noon. Okay, verse 25. Sinabi ni Yahweh kay Moses, tawagin mo ang paring si Eleazar, kasi patay na po si Aaron. Sino po si Eleazar? Anak ni Aaron. At nung panahon na ito, sino na po ang high priest nila? O pinakapunong paring si Eleazar. So tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matatandang pinuno ng bayan at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos, hatiin ninyo ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa ay para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makakaparte ng mga kawal. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang handog kay Yahweh. Verse 30. Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa sa bawat 50 tao o hayop. At ibigay mo naman sa mga Levita na nangangalaga sa tabernakulo. Ginawa nga ni Moses at Eleazar ang pinagputos ni Yahweh. 32 to 35. Ilan daw po yung kanilang nasamsam na property ng mga Midianites? Ang nasamsam ng mga kawal na Israelita mula sa Midian ay 675,000 na tupa. Grabe, more than 500,000 na sheep. Imagine nyo kung gaano karami yung sheep. Tupa isa sheep po, no? 675,000. That's more than 500,000. 72,000 na baka. Grabe yung 61,000 na donkey or asno at 32,000 na mga virgin na babae. Ito po yung mga hindi nila pinatay kasi hindi po sila naging parte ng seduction or pagtukso sa mga Israelites. Ang kalahati nito'y nauwi sa mga kawan. 337,500 na tupa ang napunta sa kanila. At ang handog nila kay Yahweh ay 675,000. Nakikita niyo na po ngayon yung wisdom or lesson dito. Ano po sa tingin niyo ang lesson sa part na ito ng kwento? Gusto ko na pong sabihin para mas tumatak po sa inyo. Ano po ang lesson dito? That there is a reward for following the instruction of God. Amen. Na i-correct or itama ang mali. Amen. Kasi nga dito po, itinatama po ang mali at pinaparusahan po ang kasalanan at ang naging instrument ng Diyos para gawin yun o mangyari yun ay ang mga Israelites. Amen. At dahil sa kanilang pagsunod, na-implement o itama ang mali, sila po ay na-reward. At ito na po yung mga properties na ibinigay sa kanila. Ang mga baka naman ay 36,000 at 72 nito ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga asno naman ay 30,500 at 61 ang inihandog nila kay Yahweh. Ang mga babaeng nakapante nila ay 16,000 at 32 nito ay inihandog nila kay Yahweh. Amen. Kaya pa po, malapit na po tayo matapos. Nakakasunod pa po tayo sa story. Amen. 41. At tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses, lahat ng handog kay Yahweh
ay ibinigay niya kay Eleazar. Ang kalahati ng samsam na kaparte ng taong bayan ay 337,500 na tupa, ang dami, no? 36,000 na baka, 30,500 na aslo, 16,000 na babae. Mula sa kaparte nito ng bayan, kinuha ni Moses ang isa sa bawat 50 hayop o tao at ibinigay sa mga Levita na siyang nangangalaga sa tabernakulo. In other words, pinaghati-hatian po nila yung mga nasamsam po nilang property sa Midian. 48. Pagkatapos, lumapit kay Moses ang mga pinunong kasama sa labanan. Sinabi nila, binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po sa kanila ay walang namatay. Ilan po yung sundalo kanina na nakipaglaban at pumatay ng mga Midianites? 12,000. Ilan daw po sa kanila ang namatay? Wala. Amen. Praise God. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulseras, singsing, hikaw at kwintas. Naalala nyo, ganito rin po yung nangyari sa Egypt. Ngayong mga alahas, gold na mga Egyptian ay nakuha din ng mga Israelites. At ginamit nila yung mga gold na yun para gawin yung tabernacle. Amen. Upang iandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay. And I believe this is the last slide for this story. 51. Tinanggap ni Moses at Eleazar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila ang mga ito ay umabot sa 16,750 na pirasong gold. Amen? Sa lawang na ito. Ang dami, 16,750 yung gold na kanilang pinakahati-hatian. Hindi binigay ng mga pangkaraniwang kawal ang kanilang nasamsam. Ang mga gintong alahas na tinanggap nila Moses at Eleazar mula sa mga pinuno ay dinala nila sa Tolgang Tipanan upang magpaalala sa Israel kung ano ang ginawa ni Yahweh. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palakpakan po natin. Ngayon po ay may patuloy po tayong video clip. Praise God. Ayan. Let's watch this para po mas ma-appreciate natin ang kwento ito. The Lord said to Moses, "Take vengeance on the Midianites for the Israelites. After that, you will be gathered to your people." So Moses said to the people, "Arm some of your men to go to war against the Midianites so that they may carry out the Lord's vengeance on them. Send into battle 1,000 men from each of the tribes of Israel." So 12,000 men armed for battle, 1,000 from each tribe, were supplied from the clans of Israel. Moses sent them into battle, 1,000 from each tribe, along with Phinehas son of Eleazar, the priest, who took with him articles from the sanctuary and the trumpets for signaling. They fought against Midian, as the Lord commanded Moses, and killed every man. Among their victims were Evi, Rekem, Zur, Hur and Reba, the 5 kings of Midian. They also killed Balaam son of Beor with the sword. The Israelites captured the Midianite women and children and took all the Midianite herds, flocks and goods as plunder. They burned all the towns where the Midianites had settled, as well as all their camps. They took all the plunder and spoils, including the people and animals, and brought the captives, spoils and plunder to Moses and Eleazar the priest and the Israelite assembly at their camp on the plains of Moab, by the Jordan across from Jericho. Moses, Eleazar the priest and all the leaders of the community went to meet them outside the camp. Moses was angry with the officers of the army, the commanders of thousands and commanders of hundreds, who returned from the battle. "Have you allowed all the women to live?" he asked them. They were the ones who followed Balaam's advice and enticed the Israelites to be unfaithful to the Lord in the Peor incident, so that a plague struck the Lord's people. Now kill all the boys, and kill every woman who has slept with a man, but save for yourselves every girl who has never slept with a man. Anyone who has killed someone or touched someone who was killed must stay outside the camp 7 days. On the 3rd and 7th days you must purify yourselves and your captives. Purify every garment as well as everything made of leather, goat hair or wood.
Then Eleazar the priest said to the soldiers who had gone into battle, "This is what is required by the law that the Lord gave Moses: gold, silver, bronze, iron, tin, lead, and anything else that can withstand fire must be put through the fire, and then it will be clean. But it must also be purified with the water of cleansing done, and whatever cannot withstand fire must be put through that water. On the seventh day wash your clothes, and you will be clean. Then you may come into the camp." Amen. Ayan. Pakilabas na po ang inyong mga notes at sagutin na po natin ang kwento na ano ang natutunan natin sa message or sa story po. Even sa mga nanonood po sa Facebook Live, kindly comment po sa chat box ang inyong mga lesson para mabasa ko po. Amen. Sabi po ni Sister Marlene, nabasa po dito. Now I understand why God is the one who buried Moses and why Moses is favored by God. He was so obedient and he loved and trusted God so much. Amen, that's true. Amen. Kasi itong pinapagawa kay Moses ay parang illogical or parang hindi siya makatarungan kasi mahal niya yung mga Midianites pero pinakapatay sa kanya. Amen. Ang naalala ko kapareho nito ay yung time na sinabihan si Abraham na isacrifice niya yung anak niya si Isaac at papatayin niya. So parang natitest talaga yung obedience, di ba? Pero sinabi nga ni Lord na gawin natin, then therefore we must obey. Amen. Thank you so much sa mga nanonood. Ayan. God bless din po Sister Gemma Villarreal Fernandez, amen, si Ma'am Zenny. Peralta is also watching. Thank you so much, Ma'am Zenny. Ayan. I'll highlight 5 major lessons na pwede po natin matutunan sa kwentong ito. Ayan. The number 1 lesson po is that a just God must judge sin. And His judgment comes first upon His house. At kung ibig sabihin po nito, bago po parusahan ng Diyos ang mga nagkasala, dapat po muna unang paparusahan yung mga inside or yung mga nasa loob ng bahay niya. Sino po yung mga yun? Ang mga Israelita. Amen? Kung titignan po natin yung nangyari sa Numbers chapter 25, sino po ang unang nagkasala doon? Ang mga Israelites. Diba? Kasi nag-worship sila sa false god na si Baal. At ano po ang parusa sa kanila? Kamatayan din po. Kaya namatay din po yung mga Israelites. Amen? So, bago i-judge ang mga Midianites, amen, sa kwentong ito, sila muna ang unang nakataste ng punishment ni Lord. Amen na, naiintindihan niyo po yun, na para sa atin, within our core, tayo muna yung unang madidiscipline. Amen? Tayo muna yung unang makokorek. Tayo muna yung unang mare-review, especially the leaders, bago yung mga evangelists natin. Amen? Sabi nga sa Bible po, ulit-ulit yan, that we will be held accountable. Amen? Tayo yung mga ginagamit at nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. But, again, ulitin ko po, hindi po ito dapat dahilan para matakot po tayo, but rather, ito po ang dapat maging encouragement or motivation para huwag na po tayong ano bang tawag doon? Huwag na po tayong yung parang kabagal-bagal sa pagpapalaganap or pag-evangelize at pagtuturo ng mabuting balita sa ibang tao. Amen. Dapat maging wake-up call ito. Amen. Hindi dapat tayo natatakot na mahuhusgahan tayo. Amen. Kasi kung mahal natin din yung ibang tao at alam natin na wala pa silang relasyon sa Diyos o hindi pa nila tinatanggap si Jesus, alam natin na possible na sa hell or sa impyerno po sila mapunta. So bago pa po sila mapunta doon, at dahil buhay pa po sila, ibahagi na po natin sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Number 2, after judgment comes upon God's house, yung mga una niyang tinawag, everyone else will face judgment. Ito po yung sinasabi ko kanina, na ang Diyos natin si Yahweh
ay hindi lang siya Diyos ng mga Israelites. Amen. Si Yahweh ay Diyos ng buong sanlibutan, ng buong mundo. Amen. Pero syempre, bago mo i-judge yung mga iba, di dapat una mo munang i-discipline or i-judge yung directly na tinuturuan mo, which is yung mga Israelites na directly nakausap ni Yahweh. Especially sina Moses, sina Eleazar, sina Aaron, yung mga naunang kinausap niya, di ba? Sina Abraham, or si Joshua. Amen? Amen. Naalala niyo po yung, for example, sino yung mga magulang dito? Sino yung mga magulang dito? Pakitas po yung kamay. May mga anak po kayo. Amen. Ang point po dito, para maintindihan ninyo, bago nyo po disiplinahin yung anak ng ibang tao, una nyo munang disiplinahin yung anak nyo. Amen. Amen. Bago nyo pakialaman yung mga ibang bata. Amen. Na i-disiplina sila, ang una nyo munang i-correct yung anak ninyo. Amen. Praise God. Naintindihan po natin yung 1 and 2. Amen. Kaya sa mga pakialamera po dyan, disiplina yung anak ng ibang anak, i-discipline, i-training po muna natin yung sarili nating anak or kanya-kanya nating anak. Amen. Number 3. Christians are sometimes called to be the instruments of God's judgment of the wicked. Amen? Ito po yung sinasabi kong point kanina, na sa kwentong ito ay tao na ang ginagamit ng Diyos para i-impose yung parusa sa mga nagkasala. Amen? As compared doon sa panahon na ang ginamit na mode or paraan ni Yahweh ay yung flood. Amen? Or yung mga salot sa Egypt, this time tao na. Or tayo ng mga Kristiyano ang maaaring gamitin ng Diyos na instrumento para i-impose ang kanyang judgment or parusa sa mga makasalanan. Amen. Kaya nga po, I pray that indeed yung mga mag-judges natin, yung mga nakakaupo sa mga usgado, ay talagang magamit sila ng Panginoong Diyos, amen, para maging instrument sila na yung judgment na galing kay Diyos, sa Diyos mismo, ang kanilang maihatol. Amen. Tayo din po mga tao, in order to rebuke, to discipline, or to correct other people, ginagamit po tayo ni Lord. Amen. Para po itama ang mga mali ng iba. Amen. Ginagamit tayo ng Diyos para itama ang mali ng iba. Amen. Pero siyempre, bago mo itama ang iba, ikaw muna ang unang itatama ng Diyos. Amen. Diba? Kasi si number 1, yung nasa bakay muna ng Diyos, ang unang i-discipline, i-correct niya bago ka niya gagamitin na i-correct din po yung iba sa pamamagitan ng Diyos. Amen. Number 4. Ito po yung sinabi ko kanina na ngayon ko lang po siya ipapaliwanag. Yung Christians must be purified after their spiritual battles. Amen. Nakita niyo po doon sa part ng kwento na naglinis po sila at hindi po muna sila pumasok sa camp ng ilang araw. Ilang araw po sila hindi nakapasok sa kampo na naglinis bago sila pumasok 7 days. Kailangan ng purification. Ganon din po tayong mga taong ginagamit ng Diyos para itama ang mali. Amen? Kailangan, hindi po dapat tayo ang umaayon sa kasalanan ng iba. Amen? Kasi ang nagiging problem natin, pag na-expose tayo sa mga nagkakasala, tayo ang nai-influensyahan. Amen? Instead na tayo ang mag-review, instead na tayo ang magko-correct, instead na tayo ang magtatama ng mali, tayo po ang tuturuan nila na gumawa ng kasalanan. Kailangan po ng spiritual cleansing, ng purification para hindi po nila tayo mahawaan. Amen? Amen? Kasi nga po, ang dugo, ang mga patay sa Leviticus, sa Old Testament, it talks about sin. Amen? Tumutukoy po ito sa kasalanan, kaya kailangan nilang magpugas mula sa kasalanan nila. Amen. Praise God. And lastly, spiritual rewards await for those who battle
for the Lord. Amen. Kagaya nung pinaghati-hatian na nila yung mga nasamsam nila dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Diyos, dahil sa kanilang pagpapagamit sa Diyos para itama ang mali, para i-correct, okay, ang kasalanan or parusahan ang mga nagkasala, sila din po ay nirewardan or binigyan ng pagpapala ng Diyos. Amen. And I know, marami pa po kayong ibang natutunan sa kwento aside from this. Kindly comment na lang po sa ating chat box. And last question. Where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Amen. Kanina nabanggit ko na parang siya po yung Midianites na instead na siya ang instead na yung Moabita na tayo yun, napaparusahan, yung Midian or mga Midianites ang pinatay. Amen. Nakita niyo po yung connection na yun na parang si Moses ay si Yahweh na masakit para sa kanya na patayin ang mga Midianita. Pero yung Midianita pa rin yung pinatay dahil nasa kasunduan o sa protection ni Yahweh sa mga Moabita. At tayo po yung mga Moabita. At parang si Jesus po yung Midianite na nag-suffer or na-punish para sa ating mga kasalanan. Amen! But aside from that, we could also see Jesus like the Israelites who imposed or executed the judgment upon sinners. Amen? Makikita rin po natin na si Jesus para din po siya yung Israelite. Amen? Na mag-i-implement or mag-judge sa mga may kasalanan. Amen? Because God will judge those who will be judged by Jesus. Amen? Later, I will show you the biblical basis of this quote that God will judge those who will be judged by Jesus. Amen? In other words, ibinigay na po ni Yahweh, ibinigay na po ni God kay Jesus yung karapatan para pumatol kung sino po ang mamamatay o pagkarusahan at hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Yung authority, yung throne to decide once and for all kung sino ang maliligtas ay nasa kamay na ng ating Panginoong Jesus. Amen? Bakit? Bakit sa tingin nyo nasa kamay na ng Panginoong Jesus ang karapatan na mag-decide? Bakit nasa kamay na ng ating Panginoong Jesus? Bakit? Dahil siya lang din po ang nakakaalam kung sino yung mga tunay na tumanggap sa Kanya. Amen? Kung meron man po tayong tatanungin kung sino po sa atin yung tunay na tumanggap kay Jesus, tanungin nyo na lang po si Jesus. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng idea na tinanggap niya na kaya si Jesus. Sa tingin mo tinanggap niya na po si Jesus. Di ba may ganoon tayong mga ugaling mga Christian? At sa tingin mo tinanggap na ni Jesus yung katabi mo. Natulog na siya. Tinanggap na niya. Siyempre, hindi natin masasagot, di ba? Kasi sometimes tayo lang din ang makakapagsabi. At ang pinaka-best person to tell us whether tinanggap talaga natin siya ay walang iba, kundi si Jesus mismo. Amen? Amen. Palakpakan natin si Jesus. Amen? And I hope and pray na kapag maglalabas si Jesus ng listahan ng mga tao, alam niya na tinanggap siya, nandoon ang pangalan niyo. Sa tingin niyo, nandoon kaya yung pangalan niyo pag sinabi ni Jesus, kung tinanggap niyo ba ako? Kasi minsan, yung pagtanggap kay Jesus, parang sa buwan na lang. Amen? And aaminin po, ganun po ako before po ako nagka-relasyon sa Kanya. Akala ko po kilala ko na po siya, pero iba po pala ang gagawin niya sa atin pag tunay na kikilalanin natin siya. Amen? Kasi may unti-unting pagbabago talaga sa ating mga desisyon, sa ating mga pag-ugali. Amen? Sa ating mga buhay. Amen? So now I will tell you the Bible verses or biblical verses will justify that Jesus is now given the authority to judge the people. John chapter 5 verse 22. For not even the Father judges anyone, but He has given all the judgment to His Son, Jesus Christ. Amen? Amen? Picture niyo po yan. Isa lang po yan sa napakadaming Bible verses. Another biblical basis. Sabi po dito, Jesus, the judge of all, the judge of the living and the dead. And
Acts chapter 10 verse 42, New Living Translation. And he ordered us to preach everywhere and to testify that Jesus is the one appointed by God to be the judge of all, to be the judge of the living and the dead. Amen. Another biblical basis that Jesus Christ is the one who will judge the world. Jesus is the Son of God. He shall judge the world in righteousness. Psalm chapter 9 verse 8. Next, 1 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Amen. Bago po tayo pupunta sa langit, tayo po ay hahatulan ni Jesus at doon po natin malalaman kung tunay natin po siya tinanggap. Amen. At ito po yung pinaka-favorite ko about all ito. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, si Paul po ang nagsulat po nito. Si Timothy ang nagsulat nito at ito yung kanya sinabi kay Timothy. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His kingdom, appearing in His kingdom, I give you this charge. Ayan. Para mas ma-appreciate po natin yan, babasahin ko po siya sa Tagalog. Ayan. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Okay? Ang nagsasalita po dito ay si Paul at ang letter na ito ay naka-address kay Timothy. At ito po yung sinasabi sa kanya. At habang babasahin ko po ito, isipin niyo po na ang letter po na ito ay para sa inyo. Amen? Babasahin ko po yung letter at isipin niyo po kayo po ang pinakausap dito. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nakahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita na ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mo gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Amen? Kaya nga po sumisikat yung tinatawag ng prosperity gospel. Yung parang laging good news ang pinipreach nila sa church. Kasi ngayon ang gustong marinig ng tao. Amen? Parang hindi na sila napipreach about yung ganito, yung parusa, yung punishment, na pwede kang mapunta sa impyerno, na pwede kang mawalan or hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi mo tatanggapin si Jesus. Nawawala na po yung preaching about rebuking and correction of people. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Ngunit ikaw, ano yung pangalan mo? Ikaw ang pinakausap dito. Ano yung pangalan nyo? Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Amen? Again, I would like to end with this point that this message is not para takutin kayo. Okay? Hindi po ito lesson para matakot po tayo, but rather, this is a wake-up call. Amen? That one day, ang mga mahal natin sa buhay will be judged. Amen? Matatapos ang kanilang pagkakataon na mag-decide na tanggapin si Jesus. Kaya habang mayroon pa po tayong panahon, let's do our part so that hindi po sila makasama sa mga parang kagaya ng Midianites na mapaparusahan ng Diyos ng kamatayan
dahil sa kanilang kasalanan. Amen? Yun lamang po, maraming salamat, and to God be the glory.